Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri naman ang kanyang pangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Jesus. Muli po, mga minamahal, mga kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na may bahagi po yung kanya pong mabuting balita, salita po ng Panginoon na nakalagay po sa pananakasulatan. Kaya sa inyo pong lahat na makikinig at nanonood po, inaniya po namin kayo na samahan niyo po kami na ating bulay-bulayin po yung salita ng Panginoon. Pagkat ito po yung napakahalaga na ang tao po ay makaalam po ng katotohanan. Kaya sa inyo pong lahat, magkaroon po ng oras at panahon ng bawat isa. Brother Ray Banikit po at dito po ang ating kapatid, Brother Roy. Muli po, mga minamahal, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Narito na naman po kami upang patuloy na maglingkod sa Panginoon at magpahayag ng mga katotohanan na nakasulat ayon sa banal na kasulatan. Ano po? Na salita ng Diyos na nakasulat sa kanyang banal na aklat. Sapagkat yan po ay mahalaga po na sinasabi ng Panginoon sa Isaias na saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya halina po kayo mga kababayan at tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at napakalaga nga po na ang tao po ay magkaroon po ng oras at panahon na makapakinig po ng salita ng Panginoon. Na napakahalaga po kung paano po yung pagkain na kailangan po natin. Kaya po nagtatrabaho po yung tao para kumita po siya, ipambili po siya ng pagkain. Pero ang sabi naman po ng aklat po ng Mateo, kabanatang 4, talatang 4, na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po yung napakahalaga po. Hindi lamang, hindi puro pagkain, hindi puro trabaho. Kailangan po natin salita po ng Diyos. Ano po? Kapagkat dyan po tayo magkakaroon po ng buhay, kaligtasan, kalakasan, kapayapaan. Yung nga po mahalaga po yung pagkain, mahalaga po magtrabaho po yung tao. Yan naman po yung utos Sa yung pawis dyan ka kukuha, dyan ka kakain, magkakaroon ng pagkain. Pagpapawisan po ng tao. Pero pinakamalaga po yung makinig po na salita po. Pagkat dito po sa aklat po ng Roma, kabanatang 1, talatang 16 at 17 po, ang sabi po rito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Dito po yung mapapansin po natin na sinasabi po rito na yung Ebanghelyo po ni Kristo, ang sabi po ni Pablo doon sa mga taga-Roma na hindi niya ikinaya yung Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Ano po ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ano po? Kaligtasan po na bawat sumasampalataya. Ano po yun? Yung Ebanghelyo po ni Kristo. Ano po? Napakalaga po ng Ebanghelyo po ni Kristo. Hindi po Ebanghelyo po ng ibang mga nagtuturo po Iba na po yung tinuturo ng iba. Hindi na po Ebanghelyo ni Kristo. Ano po? Yung iba naman po ginagamit po yung Ebanghelyo ni Kristo pero ang nais lang po ng iba yung pakinabang po. Yung kung paano sila nagkakaroon ng mga marami pong mga pera, po. Yung iba po yung nagpapayaman lang na ginagamit po yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero yung Ebanghelyo po ni Kristo, ang sabi po, siya po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ikaliligtas po ito yung Ebanghelyo ni Kristo ng bawat sumasampalataya. At dito po sa talatang 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya nang nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
ito po napakalaga po ng pananampalataya. Amen. Kaya yung bawat sumasampalataya doon sa Ebanghelyo ni Kristo, yun po yung kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Kaya napakalaga po yung pananampalataya na meron pong kasamang mabuting gamot. Amen. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po, napakalaga. Ayun nga po mga kababayan, na ayon nga po sa ating binasa sa Roma 1 sa talatang 16 hanggang 17 na binasa ng ating kapatid, ano po? Sapagat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang ebanghelyo po pala mga kapatid ay siya pong ikaliligtas ng mga sumasampalataya. So dito nga po, ang pinag-uusapan dito ay yung ebanghelyo at yung pananampalataya. Napakahalaga po kasi mga kababayan yung pananampalataya. Ano po? Kaya lang, ang pananampalataya nga po, sabi ni Santiago dito sa 2, binasa natin kagabi, dapat po yung pananampalataya ay hindi yung pananampalataya na parang sinabi mo lang na sumasampalataya ka. Walang bunga sa buhay mo. Ano po? Basahin natin ng Santiago 2 sa talatang 14. Anong pakikinabangin mga kapatid? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ayan po. May kaligtasan po sa pananampalataya. Sabi doon sa Roma 1 na hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga nagsisampalataya. Kaya lang, ang pananampalataya po mga kapatid ay hindi po pwedeng walang kalakip na gawa. Sapagkat ang sabi ni Apostol Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ayan. Sapagkat hindi raw maaaring, paano daw makapagliligtas ang pananampalataya na wala namang kalakip na gawa? Ano po? Kaya nga ang sabi dito sa talatang 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Yan. Kaya wala pong kabuluhan kung tayo nang sumasampalataya na wala naman pong kalakip na gawa. Kaya yung pananampalataya po ay makikita na kagaya nga nung sinasabi ng Panginoon Kristo na magsisampalataya kayo sa akin. Ano po? Kasi nga ang pananampalataya kay Kristo ay sa ikaliligtas. Basahin po natin yung Juan 3. Ano po? Na sinasabi dito. Kaya wala rin pong kabuluhan kung tayo gumagamit ng anumang mga talata sa Biblia na sinasabi ito'y ating buhay, ito'y ating pananampalataya. Ngunit ang itinuturo naman sa mga tao ay ibang aral. Ano po? Dito sa 3:15, ano po? Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po, binabanggit nga po rito na sinugo ng Diyos, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Dito po, ipinahayag po na
ang nais ng Diyos talaga ay maligtas ang sanglibutan. Ano po? Datapwat ang sabi rito, ang sumampalataya ay huwag mapahamak. Ang nais ng Diyos ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami po kasing pananampalataya, mga kababayan eh. Marami pong pananampalataya. Kagaya nga nung nabasa natin sa Santiago na oo nga, sumampalataya ka. Kagaya ng iba na once na naligtas daw sila, hindi na raw mawawala yung kaligtasan. Forever na raw po yun. Dahil yun ay binigay daw ng Diyos, hindi na raw yun mawawala sa Kanya. Paano hindi mawawala, mga kababayan? Gumawa ka ng masama, tinalikuran mo ang pananampalataya, buhay ka pa rin. Tunay naman po, mga kababayan, na hindi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po, ikaw, dahil umalis ka doon sa pananampalataya. Pag ang tao tumalikod sa pananampalataya, may ligtas pa po ba siya nung kanyang pananampalatayang hidwa? Di po ba? Hindi po makapagliligtas ang pananampalataya na hindi katuwiran, hindi katotohanan. Kasi ang sabi nga ni Santiago, kung ang sino man sumasampalataya ngunit walang gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So wala pong kabuluhan ang pananampalataya kung hindi nagbubunga sa iyo. Kaya nga po nakalagay sa Mateo 13, di po ba? Na mayroong nahasik sa tabi ng daan. Kasi ang pananampalataya, alam na po natin yung mga talatang yan eh. Basahin nga po natin yung Roma, mga kapatid. Dito sa Diyos ng Roma. Paboritong-paborito ito ng maraming mga tao eh. Basahin po natin ang 17. Kaya nga, ang paniniwala o ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan. Ang pananampalataya daw po, sabi ng Panginoon Kristo, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan po. Ngayon, ang pananampalataya po pala na yun ay makikita natin, masusumpungan natin sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Tanong po, mga kababayan, kapag ang aral po ba ay pagpapastora, love offering, love gift, pastoral offering, wala sa Biblia. Wala sa aral ni Kristo. Tanong, salita po ba ni Kristo yan? Yung hindi na kailangan ng mabuting gawa, aral po ba ni Kristo yan? Yung pag ikaw ay sumampalataya na, kahit hindi ka na gumawa ng mabuti, magpakasama ka na dahil ikaw ay naligtas na, hindi ka na mawawala sa kaligtasan. Aral po ba ni Kristo yan, mga kababayan? Wala pong aral si Kristo na ganyan eh. Kaya kasi ang sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, yung pananampalataya po, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal, ang pananampalataya po na makapagliligtas may kasama pong pagtitiis. Malinaw po yan eh. Paano po natin mapapatunayan sa ating sarili na ligtas tayo? Yang sabi rito, balikan po natin ang Roma, talatang 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, ang salita ni Kristo, yun po yung pag narinig ng tao, ay magkakaroon siya ng pananampalataya. Kasi nakikinig sa salita ni Kristo. Kasi meron po kasing nakikinig ayon sa Mateo 13 na nakinig, ngunit hindi niya naunawaan. Dumating yung ibon, tinuka yung salita.
nawala. Di po ba? Na dito sa mga hasik, ano po? Na sinasabi ng Panginoon dito. Puntahan po natin sa talatang o sa 3. 13 talatang 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga. Na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Yan. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Dito po, ito po yung mga halimbawa na ang isinasabi ng Panginoon Kristo dito, ito po ay talinghaga patungkol sa naghahasik ng salita. Sino po yun? O naghahasik ng binhi? Dito ipinaliliwanag niya, ano po? Na sabi rito sa talatang 18, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ayan po. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Tandaan po natin, nagsimula po tayo sa pananampalataya, faith, pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, na hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, ang makapagliligtas, yung pananampalataya, saan? Doon sa ebanghelyo. Kaninong ebanghelyo? Sa Roma 10 talatang 17, ano pong nakalagay doon? Na kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa salita ni Kristo. Dito po, nauugnay po patungkol sa naghahasik. Ano po yung kanyang hinahasik? Ang salita ng kaharian. Ano po? Ang sabi rito, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian at pag-uusig dahil sa salita at pagdakay natitisod siya. Nangyayari po ito sa maraming buhay ng tao na natitisod, nalulupaypay dahil sa mga kapighatian. Ngayon, may nagtuturo na once na ikaw daw ay na-save, sumampalataya ka, saved by faith alone. Hindi ka na raw mawawala sa kaligtasan. Dito may natitisod mga kababayan. Nung una niyang matanggap ang salita, tinanggap ng buong galak, tumubo. Ngulit, dumating yung kapighatian, pag-uusig, natisod, umayaw na. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, kung sinasabi na ikaw ay may pananampalataya, ngunit walang kalakip na gawa, makapagliligtas baga ang pananampalatayang iyan? Kaya nga po ang pananampalataya kay Kristo ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag hindi po ebanghelyo ni Kristo, siguradong hindi po makapagliligtas yan mga kababayan. Dahil ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Ngunit paano pong maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kasi pag ibang aral na po ang naririnig ng tao, hindi katotohanan, hindi aral ni Kristo, wala pong kaligtasan doon mga kababayan. Yan po yung nakalagay sa Galacia na sino mang nagtuturo ng ibang aral, matakwil. Hindi sumasang-ayon sa aral ng Panginoon Kristo, matakwil, sabi ni Apostol Pablo. So ano pong kaligtasan meron doon sa mga ganung nangangaral? Wala po eh. Kaya hindi po totoo yung once saved, always saved, mga kababayan. Kasi ang nagtuturo po niyan, mga bulaan.
mga sinungaling, hindi mga alagad ni Kristo. Malinaw po nakalagay sa Galatia, matakwil yung nangangaral ng ibang ebanghelyo. Inasaan doon yung once saved, always saved? Inangkin mo lang, pero hindi mo talaga tinanggap. Di po ba? Parang inangkin mo lang eh. Inangkin mo lang na sa iyo ang kaligtasan, pero wala talaga sa iyo. Bakit? Hindi naman totoo yung aral na tinanggap mo. Aral ng mga bulaan. Ano po? Kaya, nawa po tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos upang tayo po ay matuto. Upang tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya. Saan po natin matatamo yung tunay na pananampalataya? Sabi sa Roma 17:7, sa salita ni Kristo. Kaya dapat ang tinanggap natin at sinampalatayanan natin sa ating buhay, salita ni Kristo. Hindi po aral ng ibang Kristo. Aral ng taong Kristo. Tao lang. Hindi po makapagliligtas yan kahit umanib pa kayo dyan. Wala kayong kaligtasan po dyan. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo. Saan po? Sa tunay na salita ni Kristo. Ano po? Opo, yun po ay napakaganda po. Yung kaligtasan po hindi po nawawala yan. Ano po? Pero yung tao po na sumampalataya, nakalam po siya ng katotohanan, tapos tumalikod na po siya, nagpatuloy na po siya doon sa pagtalikod, hindi na siya nanumbalik. Iligtas pa po ba yun pag namatay yun? Hindi na po Tumalikod na po siya. Ayon po dito sa unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 1. Unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 1. Patuloy po, ang sabi po rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ito po, Brother Orly, na Opo. mga kababayan, aral po ng demonyo. May aral po yung demonyo. Ano po? Sino po yung makikinig doon sa aral ng demonyo? Yung mga tumalikod po doon sa pananampalataya. Nakapakinig po sila ng salita ng Panginoon. Ebanghelyo na Kristo, sinampalatayanan po nila. Tapos dumating yung panahon na marami po mga pagsubok, mga problema dumating sa tao. Yung iba po ay nanghihina, yung iba ay tumalikod. Malinaw po dito. Ulitin ko po. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ito po sakop na po tayo ng mga huling panahon Opo. Ang iba yung magsisitalikod. Ito po magsisitalikod saan? Sa pananampalataya. At anong gagawin nila? At mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano po? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling buti ng mga waring bakal na nagbabaga. Ano po? Yung mga nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, ano po? Doon na po sila makikinig. Ano po? Saka yung mga mapagpaimbabaw na tao. Ano po? Yung mga sumampalataya tapos tumalikod na po, nakinig na po dun sa mga aral ng mga demonyo. Ano po? Kaya po yan malinaw po. Meron pong mga sumampalataya na kapakinig po ng salita o Ebanghelyo ni Kristo. Kaya lang po sa katagalan po, dahil sa dami po ng mga suliranin ng tao, mga pagsubok na dumarating po sa tao. Yung iba po, tumalikod na po sa pananampalataya. Meron po yun, malinaw po Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod. Hindi po lahat yung iba po tatalikod saan? Sa pananampalataya. Anong gagawin po nila? At mga kikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya meron po aral ang demonyo. Ano po? Hindi po lahat ng aral
aral po ng ating Panginoon, kundi yung iba po yung aral po ng mga demonyo. Kaya nga sinabi, huwag kayong padaya. Mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ng sino man. At ang sabi po rito, talatang 3, na ipinagbabawal ng pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa lamang kati na nila ng Diyos pagtanggapin ng may pagpapasalamat sa nagsisampalataya at makakaalam ng katotohanan. At po, nakakaalam po ng katotohanan, sumasampalataya at nakakaalam po ng katotohanan. Ano po? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itapil kung tinatanggap namin pagpapasalamat. Kaya yun po, napakalaga po na tayo po ay magsuri po tayo. Hindi po lahat ng aral ay mabuting aral. Hindi po lahat ng nangangaral ay ebanghelyo po ni Kristo ang ipinangangaral. Meron pong aral ang mga demonyo. Kaya mag-ingat po tayo. Brother Orly? Yun nga po mga kababayan. Ayun nga po sa ating mga nabasa, mayroon po talagang humihiwalay sa pananampalataya. Mayroong tumatalikod at makikinig sa aral ng mga demonyo. Tanong po mga kababayan, maliligtas po ba yung mga ganong tao? Tinanggap na niya si Kristo tapos tinalikuran niya. Hindi po ba ikaw yung umalis sa kaligtasan? Hindi naman po yung kaligtasan ang umalis sa tao. Yung tao po ang umalis sa kaligtasan. Kasi ang nais nga ng Diyos, lahat ng tao'y maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang katotohanan po kasi talaga yung kailangan ng tao upang maligtas. Paano po yung katotohanan sa buhay ng tao upang maligtas? Ayon nga po sa Roma, ang pakikinig sa salita ng Panginoon Kristo, doon po nagsisimula ang pananampalataya. Kaya mayroon nga rin pong hidwang pananampalataya. Bakit po hidwang pananampalataya? Sapagkat pag hindi aral ng Panginoon Kristo, hidwang pananampalataya po yun mga kababayan. Mga hidwang pananampalataya, hindi aral ni Kristo. Kasi ang katotohanan ng aral ng Panginoon Kristo ay katotohanan. Ano po? Basahin nga po natin yung nakalagay dito na ang sabi niya rito na hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. 16:13. Tingnan po natin sa Juan 16:13. Sabi rito, gayunmay, kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Dito po, pakatandaan natin na ang sabi doon sa Roma 10 talatang 17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dito po, yung Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo. Pangalan, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, susuguin yung banal na Espiritu. Ano po yung dadalhin niyang aral? Ano po yung aral na kanyang sasalitain? Ang sabi niya, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yan po. Yan po ang tunay na aral. Ano po yung aral na tunay? Yung aral na hindi nagsasalita
sa ganang kanyang sarili, kundi kung ano yung narinig sa Ama, yun yung sasalitain. Alin po yung magsasalita? Yung banal na Espiritu. Marami po kasi mga pastor na galing sa Bible school. Galing sa Bible school. Ka-graduate. Sila ay nangaral na. Mga babae galing sa Bible school. Nagpastora. Tanong po, aral po ba ni Kristo yan? Pag yan bang aral ninyo na yan ay sinampalatayanan ng mga tao, maliligtas po ba sila? Maliligtas po ba sila? Ulitin lang po natin yung unang binasa sa Roma 1:16-17. Ano po? Makapagliligtas ba yung aral na hindi ayon kay Kristo? Hindi ayon sa Ebanghelyo? Kasi ang kaligtasan po ay, sabi ni Apostol Pablo, ay sa Ebanghelyo. Saan? Sa mga sumampalataya. Saan po? Sa mga sumampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang ikaliligtas ng tao. Kaya pag ang aral po ay mali, hindi ayon kay Kristo, sigurado po yan mga kababae, wala pong kaligtasan yan. Hindi po makapagliligtas ang aral na kasinungalingan, na hinahaluan ng kasinungalingan. O nga po, ginamit yung pangalan ni Kristo. Ginamit yung salita ni Kristo. Pero hinahaluan. Nilalagyan ng maling aral. Hinahaluan ng kasinungalingan yung katotohanan. Pag ang katotohanan po, hinaluan ng kasinungalingan, hindi na po yun purong katotohanan. Mix na po yun ng kasinungalingan. Ano po? Sabi rito ni Apostol Pablo sa Roma 1, balikan po natin, ano po? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Malinaw po eh. Yung Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, hindi niya ikinahihiya. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Bakit? Sapagkat ito yung ikagaganap ng tao. Nasabi ni Apostol Pablo na sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya paano po maging ganap? At paano mabubuhay sa pananampalataya? Dapat po yung aral na napapakinggan ay yung hindi galing sa bibig lang ng mga pastor. Hindi yung aral na galing sa Bible school. Rapture, pagpapastora, kung anong-anong aral. Once saved, always saved. Kung ano-anong aral yan. Wala sa Biblia. Hindi nakasulat. Hindi sinalita ng banal na Espiritu. Ulitin po natin sinabi sa Juan 16:13. Gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay pumarito, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang kanyang marinig ay ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag ang mga bagay na magsisidating. Tingnan niyo po. Ang kaligtasan po ay matatamo sa Ebanghelyo. Hindi po sa ibang Ebanghelyo, ano po? Kasi, sabi po sa Galacia, ang ibang Ebanghelyo walang kaligtasan. Tingnan niyo po. Dito sa 1, basahin po natin. Sa talatang 8, ano po? O dito na sa 7 po.
na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo nagsisiligalig at nangag-ibig na sa pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Yan. So mayroon pong ibang ebanghelyo eh. Ang kailangan po natin na ating sampalatayanan upang tayo maligtas, yung tunay po na ebanghelyo. Sa kaliligtas po eh, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo. Ngunit anong klaseng ebanghelyo po? Ebanghelyo ni Kristo. Salita ni Kristo. Aral ni Kristo. Kaya nga po, mayroong maraming pananampalatayang tao. Maraming mga aral na laban kay Kristo. Kaya nga po ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa Juan, ano po? Na ito ang gawa ng Diyos. Na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Sampalatayanan daw po natin siya. Yun yung gawa ng Diyos. Ang espiritu nga ay bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. 6, ano po? Ng Juan 6:63, ano po? So, yan po mga kababayan. Yan po nga yung ebanghelyo po ni Kristo. Dito po kasi sa Roma, kabanatang 1, talatang 16. Sa English po rito Gospel of Christ po ito eh. Pero pagdating sa Tagalog, ebanghelyo, wala pong Kristo nakalagay. Ano po? Dito po sa Roma, chapter 1, verse 16 po ang sabi po rito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Kaya dito po, sa Tagalog po dapat, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po, yung ebanghelyo po ni Kristo, siya yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya sa bawat sumasampalataya, dun sa ebanghelyo ni Kristo, yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Malinaw po yun. Ebanghelyo po ni Kristo ang kailangan po para maligtas po yung tao. Ano po? Amen. At dito po sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 18, balikan po natin yung unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 18. Sabi po rito, "Ang bining ito'y ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga ulan na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito'y makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Amen. Ingatan mo ang pananampalataya at mabuting budi na ito'y itinakwil ng iba. Sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya." Tingnan niyo po, no? Itinakwil po eh, yung pananampalataya eh. Ano po? Kaya sinabi po ni Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi na nang ito'y itinakwil ng iba. Orly, no? Opo. Tinakwil po ng iba eh. Ano po? Pinalikuran po yung pananampalataya. Yung tamang pananampalataya eh. Itinakwil at tinalikuran po ng iba. Ebanghelyo po ni Kristo yung nakalagay po dun sa Roma. Yun po yung ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Ano po yung kaligtasan? Amen. Kaya kapag mali po, hindi po ebanghelyo ni Kristo, lumalabas wala pong kaligtasan. Siyempre po, alam naman po natin, pag hindi na po ebanghelyo ni Kristo, iba na po, nakakalito na po iba. Kagaya po ng babae, tumatayo na po, nangangaral na po, pastoro na po sila. Malinaw naman po yung sinasabi na hindi pinahintulot yung babae na magsalita o
o magpuno. Malinaw na po yun, pero nilalabag pa rin po ng iba. Kasi meron po silang paliwanag dun eh. Ano po, mali po, hindi po gano'n. Kung ano po yung nakasulat, tanggapin po natin. Kung ipipilit po natin kung sarili po nating unawa, mapapama po yung tao. Kaya nawa po, magpakumbaba na lang po tayo. Umasa po tayo sa Diyos. Magpasako po tayo sa Diyos. Kaya nawa po, naway mahabag po ang Diyos sa lahat ng mga tao. Magising na po yung marami na tumilat na po yung mga mata na po. Makarating po sa pagkaalam po ng katotohanan. At naway bigyan po tayo ng kalakasan, ng katapangan, at tayo po mabuhay ng ayon po sa kanyang kalakasan. Madawin. Yun nga po mga kababayan na talaga pong ang dapat nating narinig at sinampalatayanan ay yung tunay na salita ni Kristo. Kasi ayun nga po, binasa natin ulit yung sa Roma 1:16. Nakalagay nga po doon Gospel of Christ, ano po? Ebanghelyo ni Kristo. Sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa salita ni Kristo. So mayroon po kasing aral na hindi galing kay Kristo. Pag yun ay pinaniniwalaan ng tao, hindi po kay Kristo yun. Paano ka maliligtas? Dahil ang makapagliligtas lang ayon sa sabi ni Apostol Pablo sa 16, sa 1:16 ng Roma, na sapagat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Bakit? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag. Ayan. Pag hindi Ebanghelyo ni Kristo, hindi katuwiran ng Diyos yun. Di ba ba? Kapag hindi Ebanghelyo ni Kristo ang tinanggap mo at sinampalatayanan mo, hindi katuwiran ng Diyos yun. Bakit? Sabi dito sa 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng susulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Doon po ang pananampalataya ay nandun nga po sa pakikinig. Magmumula sa pakikinig at ang pakikinig ay sa salita ni Kristo. Bakit? Sapagkat sa pakikinig ng salita ni Kristo ay magiging ganap ka at mabubuhay ka sa pananampalataya. Yan po ang nakasulat, mga kababayan. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa Juan, dito po sa 29, 6:29. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito, sa 6:29 ng Juan, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, ayan, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Ang katuwiran kasi ng Diyos na nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya ay nagmumula sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At yung katuwiran ng Diyos na yun na nahayag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo ay sinabi ng Diyos, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yung sinugo ng Diyos. Sino ba yung sinugo ng Diyos? Yung anghel? Yung anghel na yung anghel dyan na nagpapakilala? Na siya yung anghel sa malayong silangan? Wala pong kaligtasan dyan, mga kababayan. Ang kaligtasan po, doon po sa sinugo ng Diyos. Sino po yung sinugo ng Diyos? Ang ating Panginoong Kristo. Nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Paano po natin makakamit yung kaligtasan? Buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya kay Kristo. Paano mo matatamo ang pananampalataya kay Kristo? Ang pakikinggan mo ay salita ni Kristo. Paano mo malalaman ang salita ni Kristo? Basahin natin ulit. Ano po? Dito sa 16:13 ng Juan. Balikan po natin. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yung espiritu ng katotohanan, hindi magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Sino po yung pinupuntahan ng banal na espiritu na hindi magsasalita sa kanyang sarili? Puntahan po natin ang Juan 14:26. Ano po? Saan po pupunta yun? Yung banal na espiritu na magpapahayag na hindi mula sa kanyang sarili. Yan. Puntahan po natin. Sa Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya, ayan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Malinaw po. Yung mga aral na ipapahayag ng pinapatnubayan ng banal na espiritu ay hindi magsasalita na mula sa kanilang sarili. Pagbabawalan yung mga membro na bumasa ng Bible, tapos magbibigay sila ng susubuan ng mga pamphlets. Wala po doon ang katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan po, mga minamahal, ay nasa katotohanan, nasa salita ni Kristo. Yung mga ipinahayag na hindi ayon sa kanyang sarili, kundi ayon sa salita ni Kristo. Ano po yung salita ni Kristo? Yung katotohanan. Ano po? Yung nasusulat. Sabi ng Panginoon Kristo sa 5:39 ng Juan, ang sabi niya na, basahin natin, ano po? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nangagpapatuto tungkol sa akin. Kasulatan po ang siya saliksikin. Hindi po yung pagbabawalan ninyo yung mga miyembro na magbasa ng salita ng Diyos. Ayaw ninyo kasing matutunan ng mga tao ang katotohanan. Ang katotohanan po ay sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 17, talatang 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya ang salita ng Diyos, yun po yung katotohanan. Hindi po galing sa bibig ng mga nagtuturo. Na salita ng salita, babasa ng isang talata, maraming daldal, maraming paliwanag, ligaw na po ang tao. Yan po yung mga mangangaral na hindi nananahan sa aral ni Kristo na magsasalita ng isang talata, sabay magpapaliwanag ng marami kung ano-anong ginagamit, dictionary dito, dictionary doon, history dito, history doon. Wala puro ng kaligtasan, mga kababayan. Ang tunay po na aral ay na kay Kristo. Kaya nga ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ni Kristo. Kaya ang pananampalataya sa ikaliligtas ay Ebanghelyo ni Kristo. Roma 1:16 hanggang 17. Ano po? Yan po, napakaganda po yan. Napapalaga po yung tunay na pananampalataya. No? Hindi po lahat ng pananampalataya tama yung pananampalataya. Hindi nga magkasundo dahil sa iba-iba yung pananampalataya at paniniwala po ng ibang mga tao.
Kaya ang pinakamahalaga yung Ebanghelyo po ni Kristo. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Basta sinabing kapangyarihan ng Diyos, talagang makapangyarihan po yan. Amen. Yung po kaliligtas po kaliligtas po ng bawat sumasampalataya. At dito nga po sa Hebreo po, kabanatang 11, talatang 1, ang sabi po rito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan po, yung pananampalataya, ay kapanatagan. Panatag, pag yun, tama po yung pananampalataya. Ano na malalaman tama po yung pananampalataya? Dapat po yung Ebanghelyo ni Kristo. Kapagkat yung Ebanghelyo ni Kristo, siya po yung kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri na ang pangalan ng Panginoon ngayon at kailanman. Kaya sa inyo po lahat na nakikinig at nanonood, nawa tulungan po tayo ng Diyos na tayo po ay mabuhay ng ayon po sa kanyang. Bigyan niya po tayo ng lakas at tapang. Lalong-lalo na po yung puso mapagpakumbaba at puso natutulungan. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain po kayo. Brother Ivan, God bless po sa lahat. Ako po muli, si Brother Orly, patuloy na naghihimok sa bawat isa. Huwag po tayong magsawa na magbasa ng salita ng Diyos. Kaysa naman ang babasahin natin, mga history book, mga pocketbook, kung ano-ano mga libro yan na hindi na nagliligaw na lamang sa ating buhay. Marami po tayong binabasa, mga ibang bagay, hindi naman makapagliligtas. Mas gugulan po natin ang oras ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan po'y napakahalaga. Yan po'y nakalagay sa aklat ng awit 1, talatang 1, patuloy na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa sisig ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kapanahon. Kaya mga kababayan, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po tayo laging pinapaalalahanan. Sabi sa binasa kanina ng ating kapatid sa Timoteo, sa unang Timoteo, doon sa talatang 18, 1:18 yun. Na ingatan mo ang pananampalataya na nasa iyo. Ingatan. Paano po natin maiingatan mo? Huwag po tayo nakatunganga na lamang sa mga pastor na pinakikinggan natin. Marami po kasi mga bulaang mga ngaral, mga kababayan. Tingnan niyo po sa Isaiah 8:20, sinabi ron na yung hindi nagsasalita ng ayon sa salitang ito, walang ilaw sa kanila, walang liwanag, walang araw sa kanila, dilim ang kanilang buhay kasi walang katotohanan. Sabi nga ng Panginoon Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya sa salita po tayo ni Kristo manahan at manatili. Sampalatayanan natin yung kanyang salita. Huwag tayong magsawa magbasa ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ito po ang ating buhay. Sabi nga ng Panginoon Kristo, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Paano po gagawin? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Yan po ang mahalaga. Kaysa naman magchismisan, ungkatin mo yung buhay ng may buhay ng kapitbahay mo. Wala po tayong mapapala dyan, mga kababayan. Hindi po tayo maliligtas sa ganyan. Ang makapagliligtas sa atin, saliksikin natin ang mga kasulatan. Hindi para makipagdebate,
kundi sasaligsigin natin ang kasulatan upang malaman natin ang buong katotohanan. Upang tayo'y magsisampalataya kay Kristo. Ano po? Sa ikaliligtas. So muli kami po ay patuloy na naghihimok sa bawat isa. Kami po ay patuloy na magpapahayag sa biyaya ni Lord. Ano po? At kami po ay handa po na sumagot po kung mayroon po may katanungan dyan. Ano po? Na ito po ay aming ilalagay sa Facebook page. Ano po? Sa Bagong Daan. At nawa po pagpalain po ang bawat isa sa atin ng unawa, kaalaman, katotohanan sa ating buhay. Ako po muli si Brother Orly. God bless po sa inyong lahat. Brother Ray. God bless po sa bawat sa bata ni Brother Cristo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.